A day in my life as a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! It's Sunday and time na naman para mamalengke. Maaga akong gumising para mamalengke at naabutan ko nga si Cookie sa salap. Nagising na rin pag-uwi ko at gusto nang makipaglaro. Pero kailangan ko munang i-organize itong mga pinamili ko bago kami umalis mamaya para bisitahin ang parents ko kasama ang aking mga kapatid. Bumili lang ako ng karne ng manok at mga seafoods for this week at saka na ako mag-iisip ng mga recipe ko dito. Ang presko nang nabili kong isda sa palengke kaya sa Sunday morning talaga ako bumibili doon dahil maraming dagsa. Pero marami ring mamimili kaya expect na crowded talaga doon on weekends. May nagtanong nga sa akin dito kung bakit naghiwalay kami ng papa ni Jeff and I think nasagot ko na ito pero I will answer this sa mga bago rito. Apparently hindi nag-work ang relationship namin because we were too young back then and I met him when I was 15 years old. Medyo marami-rami ring napagdaanan dahil on and off ang relationship namin at naghiwalay kami mainly because I cannot take it anymore. I have my limits at ayoko na palagi na lang akong umiintindi sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang partner sa relasyon. At saka hindi marunong mag-reciprocate sa mga efforts mo at hindi ka pinapahalagahan. Feel ko kasi sa relationship na yun, ako yung mas nagpapahalaga na halos handa na akong talikuran ang mundo, ang pamilya ko dahil tutol sila sa mga panahon na yun kasi nga ang bata ko pa, ayun maagang nabuntis kaya wag tularan. Na-realize ko lang na wala pala siyang pangarap sa pamilya namin at hindi ko nakikita ang effort niya para maging isang responsableng partner, lalo na't may anak na kami. Parang wala akong katuwang sa buhay at ang sakit isipin na wala man lang effort na tulungan ka sa mga pangarap mo bilang may pamilya na kami. So ayun, love faded at gumising na lang ako isang araw na ayoko nang mabigat palagi ang dinadala ko kaya nakapag-desisyon akong kami na lang ni Jeff. So we broke up at hindi na siya bumalik. Wala na akong maramdaman sa panahon na yon, para lang akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Simula noon na-realize ko na sa susunod kong relasyon, ang pipiliin ko yung taong mas mahal na ako. Ang hirap rin kasi na palagi nilang ikaw ang bigay ng bigay at umiintindi tapos yung isa walang paki sa mga effort mo. Ayan, excited na nga pala si Cookie na umalis at sumama sa amin dun sa isla. Bibisitahin namin ang parents namin kasi it's a weekend at okay na ang panahon kaya dun kami magla-lunch together. Nagsama-sama na kami ng mga kapatid ko at tamang-tama na pagdating namin ay pananghalian na at ready na talaga kaming sumabak sa kainan. Si Cookie naman dyan hindi mapalagay at gusto talaga niya makipaglaro sa ibon. Hindi niya tinatantanan. Nag-order ang sister ko ng saang na isang seafood dito sa amin at syempre nag-taste test agad ako. Then, nagkapagluto rin ng turkey, then may chicken adobo at sea urchin. Solve na solve talaga ang pananghalian namin. Anyway, kung tatanungin nyo if Jeff's father attempted to go back, yes, nag-attempt siya but it was too late para sa akin dahil wala na akong maramdamang simpatiya sa kanya. At hindi ko rin makikitang mababago siya dahil maraming beses na siyang nanghingi ng tawad sa mga kasalanan niya pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Ni hindi ko na inisip kung magkaka-partner pa ako ulit. Inisip ko na lang na bahala nang mag-isa ako magpalaki sa anak ko basta may peace of mind ako. It was a good riddance. I've learned so much about myself and became a better version of me. We just spent the whole afternoon dito sa parents namin at kumain kami ng mangga habang nagkwikwentuhan ng kung ano-ano at syempre, hindi rin mawawala ang mag-TikTok. Nakulangan pa kami sa mangga dahil dalawa lang ang nabili namin ang dami namin dito sa bahay. Ito naman si Cookie hindi pa rin mapalagay at palagi lang siyang nakatingin sa ibon at hanggang sa buong hapon yun lang talaga ang binabantayan niya. Nag-wonder tuloy ako kung ano ba ang iniisip niya at hindi talaga siya magpakali at gustong makipaglaro. Hindi namin namalay na gumabi na pala kaya around 6:30 PM umalis na kami and took a fast craft para makabalik sa city. Kailangan naming umuwi dahil maaga pa ang klase ni Jeff bukas. Nag-dinner na lang rin kaming magkakapatid dito sa Tostobua at nakaubos si Jeff ng 10 puso. Grabe talaga. Then we stopped by sa Korean Mart to buy some items then umuwi na rin sa bahay. At kung tatanungin niyo ako kung may sustento ba ako sa ama ni Jeff, ay wala naman po. Hindi naman ako nakakatanggap ng konti at hindi rin ako nanghihingi. Pero para kasi sa akin, if you're willing to man up,
Hindi mo na kailangan sabihan na gawin mo ang responsibilidad mo at dapat kusa mo nang gawin yon. Hindi rin naman siya nakikipag-communicate, so hayaan na lang. Blessed rin naman ako sa mga taong nakapaligid sa akin at kaya ko naman mataguyod si Jeff mag-isa. Ang cravings ko na sa oras na yan ay ang humiga at matulog sa buong gabi. Sa lahat ng single moms out there, you are so strong and I'm so proud of you. Hindi madali pero kakayanin. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!